Magsimula ang kwento kung saan natapos ang unang kabanata. Maya-maya, isa sa mga kasamahan ang napasigaw sa takot dahil may halimaw na siyang ikinagulat ng iba. Bigla na lang lumitaw si Han, bitbit ang higanteng ulo ng Reyna. Tinanong siya ni Owen kung siya nga ba si Han, at sinagot ito ng pangunahing tauhan ng tanong na, hindi ba't nakikilala nila siya. Pagkatapos, inilapag niya ang mukha ng Reyna sa lupa, at nagtatakang sinabi ni Jenna kung paanong naging ganoon kalaki ang isang usa. Pagod na saad ni Han, kaya humingi siya ng tulong kay Jenna. Habang kinokolekta ni Jenna ang dugo ng Reyna, tinanong siya ni Han kung ilan na ang nahuli niya. Sumagot si Jenna na may 2 na siyang usa at isang baboy ramo. Dagdag ni Han, kakain ng lahat sa waiting room hanggang sa mabusog sila. Tinanong naman ni Jenna kung bakit dinala pa niya ang ulo, gayong hindi naman ito masarap kainin. Sagot ni Han, hindi raw niya maputol ang sungay nito. Pinagmamasdan ng ulo ng Reyna, nagkomento si Jenna tungkol sa sungay nito kahit babae itong usa, bagay na ikinagulat ni Han. Giit ni Han, hindi naman basta malalaman ang kasarian ng hayop sa ulo pa lang. Kumpiyansang tugon ni Jenna, alam niya iyon dahil matagal na siyang naninirahan sa gubat. Biglang napansin ni Han ang abiso ng sistema na nagising na naman ang kapangyarihan ni Jenna, nakakuha siya ng kasanayang Hunter of the Forest. Napaisip si Han na muli na naman itong nagising at tila magiging maayos ang pag-unlad niya. Tumitig siya sa mababang uri ng batong may elementong hangin, rank D, isang batong naglalaman ng aura ng gubat na gamit sa paggawa ng mga gamit at pagpapalakas ng mga bayani. Pagbalik nila sa tore, sinalubong sila ng isang piging, sabik na sabik ang lahat na muling makatikim ng karne. Samantala, nakatayo si Jenna sa tabi ni Han at nagkomento na tila sabik na sabik ang iba kahit nakakakain na sila ng isang usa. Sinabi naman ni Han na kung tapos na siyang kumain, dapat ay sumunod na siya. Ang Daily Dungeon ay isang sistema kung saan nag-iiba ang lokasyon ng dungeon depende sa araw ng linggo. Napansin ni Han na ang dungeon ngayong araw ay ang Singmill Highlands, kung saan makakakuha sila ng iba pang attribute stone. Bumuo ng pansamantalang grupo ang Master, kasama lamang si Han at Jenna, at dinala sila sa dungeon ng Singmill Highlands sa napakadaling quest mode. Pagdating doon, nagtanong si Jenna kung lalakas ba siya kapag nakakolekta sila ng maraming materyales. Ipinaliwanag ni Han na kung gusto niyang lumakas, kailangan niya ng tinatawag na attribute stone, at doon sila naruroon para mangalap. Namangha si Jenna sa tanawin ng paglubog ng araw sa loob ng dungeon, sinabing maganda rin ang simoy ng hangin. Samantala, napansin ni Han ang halamang tinatawag na Plant of Life. Naalala niya itong nakita sa isang guhit at alam niyang ito ang pangunahing sangkap sa paggawa ng mga potion na panlunas. Nagpasya siyang mamaya na lang ito pulutin. Bigla silang inatake ng isang dambuhalang lobo, ngunit mabilis silang nakagalaw at napatay ito kaagad. Natuwa si Jenna na wala silang naging problema sa isang dambuhalang lobo, ngunit nagbabala si Han na baka maamoy ng iba ang dugo nito kaya dapat magmadali siya. Sumang-ayon si Jenna at nagtanong kung ano ang gagawin sa mga kuko at pangil. Sinabi ni Han na bunutin at itabi ang mga iyon. Muli niyang pinagmasdan ang mababang uri ng batong may hangin, rank D, na naglalaman ng aura ng talampas at gamit din sa paggawa ng mga kagamitan at pagpapalakas ng mga bayani. Habang inaasikaso ang bangkay ng lobo, sinabi ni Jenna na tahimik at payapa roon, at sana palagi na lang ganoon, manghuhuli, mangungulekta ng halaman, may pagkain, at may matutulugan. Dagdag pa niya, magiging paraiso iyon kung wala lang ang Master, bagay na ikinagulat ni Han bilang dating Master, habang patuloy si Jenna sa pag-asang hindi na muling lilitaw ang Master. Naisip ni Han kung ganoon din kaya ang iniisip ng mga tao sa Niflheim, na mas mabuti kung wala ang Master. Tinanong niya si Jenna kung ganoon din ang pananaw niya, at iminungkahi na ang pakikipaglaban sa unahan ay hindi lang ang tanging paraan, lalo na't hindi naman siya kailangang mag-alala na maisasama sa synthesis. Malungkot na nagtanong si Jenna kung bibigyan ba siya ng ibang lugar, at tiniyak ni Han na kapag gumanda ang sitwasyon, walang bagay na hindi niya kayang gawin. Nagtanong si Jenna kung bakit hindi siya pumapasok sa ibang papel, sabay tawag sa kanya ng boss na ikinagulat ni Han, at napatawa na lang siya. Makalipas ang ilang araw, 4 silang miyembro, sina Han, Jenna, Aaron, at Deika, ang na-teleport sa ika-6 na palapag, kung saan exploration ang uri ng quest at ang layunin ay siyasatin ang hindi kilalang lokasyon. Balisa si Deika at nagkomento na inaasahan niyang magiging maayos ang pakikipagtulungan nila. Samantala, sinabi ni Aaron na tila hindi sila gagawa ng daily dungeon ngayon, sabay lingon kay Han at nagsabing wala siyang nakikitang kaaway, baka katulad daw ito ng ika-5 palapag. Agad siyang pinigilan ni Han, sinabi ang huwag magtaas ng boses at iniutos na lahat ay manatiling nakayuko at magtago. Sumunod naman sila at nagsidapa sa lupa, ngunit pabirong sinabi ni Han na ang utos niya'y manatiling mababa, hindi humiga. Napansin niyang tila ligtas naman ang paligid, at makakaya nilang matapos ito kung matutupad nila ang mga kondisyon. Nakita nila ang 3 goblin na level 8, at nagtanong si Aaron kung kailangan ba nilang patayin ang mga iyon.
Sagot ni Han, maghintay muna sila, at ipinaliwanag na may mga horn ng goblin, ibig sabihin ay may mga kakampi itong tatawagin. Umakyat si Jenna sa puno para sa mas magandang tanawin at ipinaalam na may nayon ng goblin doon. Pagbaba niya, sinabi niyang may humigit kumulang 100 goblin. Napagtanto ni Han na tiyak silang mabibiktima kung basta na lang sila lalaban ng walang tamang formation. Bumuo siya ng plano, iniutos kay Jenna na panain ang goblin sa kanan, at kay Aaron naman na ihagis ang sibat sa goblin na kanyang mahihila. Lumapit siya kay Dika at inutosang tulungan sila kung may mangyari. Pagkatapos, pamana si Jenna ng palaso, at palihim na tumalon si Aaron, tumama ang sibat sa ulo ng kalabang goblin. Samantala, nang tangkain ng ikatlong goblin na hipan ang horn, mabilis na kumilos si Han at pinabagsak ito, sabay sabing hindi niya hahayaang makatawag pa ito ng kasama. Matapos nilang talunin ang tatlong goblin, nalinis ang entablado, at kabadong nagtanong si Dika kung tapos na ba talaga. Ngunit sinabi ni Han na hindi pa ito tapos. Bago pa sila mailipat sa susunod na lugar, mabilis siyang tumakbo papunta sa nayon ng mga goblin upang magsiyasat. Alam niyang may ibibigay na pahiwatig para sa susunod na stage, at dahil ito'y tungkol sa eksplorasyon, imposibleng maging iisang misyon lang ito. Habang nagmamadali, napaisip siya na kahit tila random ang pagkakabuo ng lahat, hindi ibig sabihin na wala siyang pwedeng mahulaan. Pagdating niya sa nayon, palihim niyang napansin ang isang asong gubat na tinali ng mga goblin, at nagtanong sa sarili kung mahalagang tirahan ba ito ng mga goblin. Bigla, may isang goblin na nakaramdam ng presensya, pero agad na naglaho si Han bago pa siya mahuli. Habang sila ay inililipat pabalik, naisip ni Jenna kung bakit tumakbo mag-isa si Han. Sagot ni Han, gusto lang niyang silipin ang paligid. Maraming pagkakataon na may mga pahiwatig na ibinibigay sa mismong dungeon, at ang mga magkakaugnay na misyon na nagsisimula sa eksplorasyon ay tinatawag na streams, mga kasanayang kailangan ng mga tunay na master. Pagbalik nila, nag-isip si Han kung naiparating ba ng maayos ang nakita niya para masanay siya rito. Naiinis siya dahil hindi pa dapat lumalabas ang isang stream, pero ngayon ay mas maaga itong lumitaw kaysa sa inaasahan. Biglang lumapit si Chloe nang kinakabahan at ibinalitang may problema, may mga kakaibang tao na dumating. Sagot ni Han, hindi naman iyon ang unang beses na may dumating na kakaiba. Ngunit dagdag ni Chloe, iba ang mga taong ito, may dala silang sandata at kakaiba ang kanilang aura. Sa oras na iyon, napaisip si Han kung ito ba ay premium hero summoning. Inanunsyo ng sistema na nabuo na ang koneksyon ni Han sa grupong Main Wolf Mercenaries, at mararamdaman niya ang matibay na ugnayan sa 5 bagong na summon na individual. Nagbigay pa ng tip ang sistema, kapag sabay-sabay kang humila, multi-summon, may maliit na tsansa na makatawag ng mga bayani na may ugnayan sa isa't isa. Kapag pinagsama ang mga bayani sa iisang grupo, mas epektibo silang lumalaban kaysa kung magkakahiwalay. Kaya tinanong ng bida si Esel kung mag-isa lang ba sila. Sagot ng diwata, ginastusan sila ng master. Ipinahayag niya na bumili ang master ng newbie portent package na nagkakahalaga ng 51. Naisip ni Han na sila ay tinawag gamit ang premium summons. Kung siya ang masusunod, dapat ay nakuha na sila bago pa umabot sa ikalimang palapag at naisama sa isang grupo. Pagkatapos, tumingin si Han kay Chloe at banayad na sinabi sa kanya na bumalik sa kusina at ipagpatuloy ang trabaho. Pinakalma niya si Chloe na hindi siya kakainin ng mga bagong tao, kakaiba lang talaga sila. Pagharap niya sa mga katulong, ipinahayag niya ng may kumpiyansa na naroon ang master at idineklara na tapos na ang pagtitipon. Binigyang diin niya na walang magbabago kahit may dumating pang kakaibang baguhan. Kinahapunan, biglang nilapitan ni Jenna ang isa sa mga bagong bayani na nakatayo mag-isa. Nagpakilala siya at tinanong ang pangalan nito. Sagot ng babae, Edith Carlan ang pangalan niya. Itinuro ni Jenna si Han na nakatayo sa tabi at sabay sabing, medyo brusko ang gwapong kuya na iyan, pero mabait siya. Mabilis namang pinatigil siya ni Han. Habang walang nakakaalam, tiningnan ni Han ang attribute window ni Edith. Nakita niyang isa itong 3-star hero sa level 1 na may mga kasanayang tulad ng beginner short sword proficiency, beginner archery, at nimble movement. Naisip niya na, gaya ng inaasahan sa isang 3-star, may dala na itong class, parang tipikal na magnanakaw na mababa ang lakas at tibay, ngunit mataas ang liksi. Tila mas madalas niyang gamitin ang maikling espada kaysa pana. Nang seryoso, nilapitan ni Han si Edith at sinabing gusto niyang makausap siya. Pumayag si Edith at naupo sila sa isang mesa kung saan nagdala ng inumin si Jenna. Tinanong ni Edith kung may alam ba si Han tungkol sa lugar na ito. Sagot ni Han, may mga bagay siyang kabisado, ngunit marami pa ring hindi malinaw. Tinanong niya si Edith kung may alam ba siya tungkol sa kanilang sitwasyon at kung naaalala niya kung paano siya napunta rito. Malungkot na sagot ni Edith, wala siyang maalala maliban sa pagkakasummon sa kanya para lumaban. Masakit ang ulo niya kapag pinipilit niyang alalahanin pa. Tinanong siya ni Han kung alam niya ang tungkol sa synthesis. Sagot ni Edith, ito yung pagsasakripisyo ng iba para lumakas. Doon naisip ni Han na iba-iba ang impormasyon depende sa ranggo ng bayani.
Idinagdag pa niya na sa suot ni Edith, malinaw na isa siyang bayarang mandirigma. Sa desperasyon, ibinunyag ni Edith na kabilang siya sa Main Wolf Mercenaries at naaalala niyang may mga ginawa siyang misyon sa Halcyon, ngunit pagkagising niya nandito na siya. Dahil 3-star siya, iniisip ni Han na malamang mataas ang ranggo niya sa kanilang grupo. Namangha si Jenna sa kwento ni Edith at sinabing kahanga-hanga ito, ngunit mapait na tanong ni Edith kung hindi ba parang katang-isip ang lahat. Pagkatapos tinawag ni Isel sila Avon, Zakan, Waif, Vaynan, at Edith, at sinabing pinapatawag sila ng Master. Ipinalam ni Han kay Edith na sila at ang kanyang mga kasama ay tinatawag sa liwasan ng bayan. Samantala, lumabas mula sa kusina ang isang higanting lalaking may gintong buhok. Galit itong nagtanong kung sino ang tumatawag sa kanya. Ipinaliwanag ni Edith na ang Master ang tumatawag sa kanila. Subalit bago siya lumabas, kumagat muna siya sa isang hita ng karne at pinuri ang lasa nito, tila matagal na siyang hindi nakakakain ng ganoon. Pagkatapos, lumabas siya ng tirahan. Nang makaalis ito, kabadong sinabi ni Chloe kay Han na kinuha ng lalaki ang buong hita ng karne, sapat na iyon para makakain ang 5 tao. Nagkomento si Jenna na dapat hilingin nila sa lalaki na ibalik iyon, ngunit iminungkahi ni Han na pumunta na lang muna sila sa liwasan. Pagdating ng 5 bagong tao roon, nilikha ng Master ang Party 5 at pinangalanan itong Main Wolf, na binubuo ng lahat ng 3-star heroes, sina Avon, Zakan, Waif, Vaynan, at Edith. Ginawa niyang leader si Avon. Ngunit may ilang tao ang lumapit kay Han at nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa mga bagong bayani dahil parang may kakaiba sa kanila. May mga dala silang armas, at ayon sa isa, parang masamang tao ang dating nila. Sagot ni Han, may dala rin naman siyang armas. Ngunit giit ng lalaki, kakaiba ang aura ng mga iyon. Sa kabila ng pagdududa, iniutos ni Isel sa mga baguhan na pumasok sa dungeon sapagkat hinihintay sila ng Master. Sa isip ni Han, parang wala lang lahat ng kaguluhan na ito, kahit mukhang hindi mabuting tao ang mga iyon, malalakas pa rin sila. Tinanong niya si Jenna kung ano ang tingin niya. Sagot ni Jenna, mabait ang mukha ni Edith pero hindi siya sigurado sa iba. Pagkatapos, tinanong ni Han ang mga kalalakihan kung ano ang gusto nilang ipagawa sa kanya, protection ba ang hanap nila. Tumungo ang mga ito, nagsabing magpapasalamat sila kung tutulong si Han. Ngumisi si Han at sarkastikong tinanong kung libre ba iyon. Ipinaalala niyang hindi pa ganoon katagal nang hindi nila sineryoso ang pagsasanay, at ngayon ay hihingi sila ng tulong sa kanya. Nakasimangot, idinagdag pa ni Han na kung malalakas nga ang mga baguhan, dapat ay lumuhad sila at magpatira pa sa mga ito, iyon ang karaniwang estratehiya ng kaligtasan na ginagawa nila. Naisip ni Han na kalimutan na lang si Aaron. Lahat ng walang silbing ito ay hindi kayang tumbasan si Dika. Malamang ang araw-araw nila ay puro luwag sa ensayo at pagkain ng karne na hinuhuli ni Jenna. Maaari sana silang matuto ng kasanayan kay Chloe o sa mga artisan, ngunit pinipili nilang magkunwari lang na nagsisikap para makaiwas sa synthesis. Sa huli, mariin silang pinaalis ni Han bago pa maubos ang kanyang pasensya. Pero bago ang sunod na chapter, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Isekai.